Sa bayan ng San Juan, La Union, pinatay si Kobe James, isang may-ari ng maliit na hardware store. Agad naman pumunta sa lugar ang pulis na si Inspector Bayan at Patrolman Nares para magsagawa ng investigasyon. Sa kanilang pag-iimbestiga at pagtatanong sa mga tao sa paligid, napag-alaman nila na mayroong isang saksi na nagngangalang Erwin Estrada na katabing tindahan ni Kobe James at umano'y nakakita sa oras ng krimen. Magandang araw, Mr. Estrada. Ako nga pala si Patrolman Nares. Ako din si Inspector Bayan, Police dito sa San Juan. Maraming salamat sa iyong pagtugon sa aming imbitasyon upang bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Kobe James. Pwede ko ka bang magpakilala at sabihin kung ano yung connection mo kay Mr. Kobe James? Magandang araw din sa inyo, Patrolman Nares at Inspector Bayan. Ako si Erwin Estrada. Ako ang nagmamay ng tindahan sa tapat ng hardware store ni Kobe James. Kilala ko siya dahil madalas kami magkakwentuhan at magkalapit din kasi ang aming tindahan at yun, naging magkalapit kayong magkaibigan. Maraming salamat, Mr. Estrada. Ano naman ang iyong pakiramdam bilang isang saksi sa isang krimen? Medyo kinakabahan, Inspector. Gusto mo ba uminom ng tubig upang maibsan ang iyong kaba bago tayo magsimula? Sige, Inspector, dahil kinakabahan talaga ako. At para makahingatid po ako ng palawag. Ito. Uminom ka muna ng tubig bago tayo magsimula. Kamusta ang iyong pakiramdam? Medyo okay na, Inspector. Pwede naman tayo magsimula. Sige po, Inspector. Inimbitahan ka namin dito dahil ikaw ang aming witness sa kasong pagpatay kay Mr. Kobe James. At alam ko na may mga impormasyon kang nalalaman upang malutas ang kasong ito. At lahat ng iyong sasabing impormasyon ay mahalaga upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Mr. Kobe James. Opo, sir. Maaari mo bang isalaysay ang iyong nakita at nalalaman sa pagkamatay ni Mr. Kobe James? Nangyari ito kahapon ng hapon, bandang 5 p.m. Habang ako ay nag-aayos ng aking mga produkto sa aking tindahan. Nang napansin ko yung motorsiklo na huminto sa harap ng hardware ni Kobe James na mayroong sakay na 2 tao. At yung 2 tao na yun ay nakasuot ng pula at asul na damit. Sa bandang ito, pumasok ako sa aking staff room para ipagpatuloy at kunin yung mga produkto na aking inaayos sa aking tindahan. Kalipas ng ilang segundo, meron akong narinig na 2 putok ng baril. Nagulat ako kaya tumakbo ako palabas para tingnan kung anong nangyari. At doon pa nakita si Kobe James na nakahandusay at nagkalat ang mga maraming dugo. Yung 2 lalaki naman ay lumabas ng mabilis at pinarorot ang kanilang motorsiklo. Maraming salamat, Mr. Estrada, sa iyong pagsasalaysay. Namukhaan mo ba yung 2 lalaki na kumitil sa buhay ni Mr. King Kobe James? Hindi po, sir, kasi nakasuot po sila ng face mask. Alam mo ba kung anong kulay damit nila nung araw na yun? Yung isa po nakasuot ng kulay asul, tapos yung isa po kulay pula. Sa iyong tansya, gaano sila kalaki? Yung isa po kasi tangkad ko, tapos yung isa nasa 5'11" po siguro, sir. Meron ka bang napansin na palatandaan sa kanilang katawan o payat ba sila o mataba? Parehas po silang payat, tapos yung isa po mayroong tattoo dito po banda. Anong tattoo yun? Tiger po. Yung motor na ginamit nila, alam mo ba kung anong kulay o model yung ginamit nila? Rider po na kulay black. Meron ka bang napansin na pwedeng maaaring makatulong sa aming pag-iimbestiga? Wala na po siya. Meron ka bang nais na linawin o idagdag? Wala na po, Inspector. Yun lang po aming nakakata. Salamat, Mr. Estrada, sa iyong pag-cooperate sa amin. Ang iyong pagsaksi ay makakatulong sa aming pag-iimbestiga. Kung may nais ka mang sabihin o idagdag, huwag ka mag-atubiling tawagan kami. Salamat ulit, Mr. Estrada.